Good day guys. So jibbing tayo ngayon. Maliit lang yung area kaso napaka-tricky. Tingnan mo ang liit ng butas na daanan niya. Tapos may mga pipes pa at saka wire. Yan guys, yung pipes saka yung wire sa taas. Yung wire kasi hindi pwede niyang tanggalin. So bali, gagawin ko is dadalhin ko yung pinakagilid ng pipe sa taas para doon ako kukuha ng sukat galing sa reference line. Kunin mo vertical at saka horizontal para sure ball talaga pag nag-plotting ka na at gumagawa ka na ng details. Pag mga ganito kasing alanganin ng lugar, masikip, saka tricky yung gawa, kailangan sigurado tayo para hindi tayo pabalik-balik ng gawa. At isa pa, yung gagawin ko ngayon is fireline area yan. So fireline jib yung gagawin ko dyan. So after ng jibbing, kailangan kong i-seal dyan ng fire seal. So pag mga ganyan, kailangan talaga fully sealed. So pag hindi maayos yung drawing mo, mas malaki talaga yung tendency na malaki yung butas dyan. So yung pag nagpa-fire seal ka na, tatagos lang yung sealant. So kung palagay natin ikaw may-ari dyan, tapos ang laki ng mga awang, pag nagpa-fire seal ka, ang daming maubos na fire seal. So malaking gastos yun. So kailangan talaga yung konti lang, maliit lang yung butas para hindi rin mahirap i-fire seal. Analyze mo lang talaga ng maayos para hindi ka pabalik-balik. Kapagod pa ng mga akyat at saka baba. O, kung nakita nyo yung green wire dyan, yan na naman ang didiskartean natin mamaya pagdating natin sa bandang taas. Yan, sinusukat ko na galing sa reference line. Tapos double check mo lagi for sure ball na lang. Huwag masyadong ras pag mga tricky yung gawa. Yan, dinodouble check ko pa yung diameter ng pipe. So yan na yung plotting ko guys, yung details ko, yung drawing. Pansin nyo yung baba at saka yung taas, magkaiba yung dimension nya. At saka yung reference 1 ko dyan, yung sa kabandang left kung saan may jibs na, saka yung bottom. Bali yung reference line ko sa vertical at saka sa horizontal. So pag natapos ka ng mag-drawing, huwag kang basta-basta na lang titira agad. Double check mo lagi para wala nang balikan. Mas malaking oras sa kainin mo pag pabalik-balik ka.
Parang drafting lang yan guys. Yung may idea na sa drafting, alam na nila yan. O since tapos na tayo maggawa ng details drawing, paplatan natin sa actual. Yan yung jib na gagamitin ko. Fireline jib 16 mil. So, yung unang problem ko is natapos na yung paggawa ng details. Mamaya, poproblemahin ko na naman paano ko siya ipasok doon. Sana ko magkakating kasi kailangan nating putulin dyan. Huwag yung may iba kasi na gumagawa ng ganyan. Pa iba-iba yung drawing, putol-putulin nila. Mas mahirap yon, mahirap magkatapat yon. I-drawing mo na ng buo, tapos saka pag nagawa mo na, doon mo na iisipin kung paano mo siya puputulin para pagka dinugtong mo, ang ganda tingnan. Pagpangtapat talaga. Kasi isang drawing lang pinutol mo lang. So yan na guys. Kung nagtaka kayo bakit square dyan, para makuha ko yung center line. Bali yung sukat dyan is 0-0 pa yan. So ako na mag-adjust kung saan ko ipapatama. Kung napansin nyo, nagpasa buhit yung circle ko. Binigyan ko na ng allowance yan para pagpasok mamaya doon, sigurado na. Yan lang guys, para-paraan lang kung paano ka makagawa ng square since wala tayong protractor. O yan guys, natapos ko na yung drawing ko kanina. Nasa actual na materials. So ngayon, titingnan ko na naman kung paano ko siya dadalihin. Kasi kailangan nating putulin yan at saka hindi basta-basta kung saan-saan lang tayo magpuputol. Doon ka magpuputol sa may dugtungan, sa may kahoy. Para pag dinugtong mo yan, may pamakuan ka. O yan yung nadesisyonan ko. O ayan na guys. Tapos na, tingnan nyo yung butas. Nung dinugtong ko, pares-parehas yung spacing niya. Tingnan nyo sa kabila. So konti lang yung space galing sa pipe. So madali ko lang siyang i-seld. Oh yes, yung tapos na. Pati yung sa taas, yung green wire is naayos ko na rin. Ayan lang guys. Ganyan lang ako mag-layout. Sana may nakukuha kayong aral. See you next time. Bye bye. Thank you for watching.